Magandang gabi po, magandang umaga, at magandang tanghali sa ating lahat sa buong mundo. Alam niyo po ngayong Huwebes Santo, hindi lang ito ang araw tuwing darasalin ang misteryo ng liwanag, kundi pinakamahalagang araw ngayong Huwebes Santo, pagkat ngayong araw ang huling hapunan ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi maaaring humiwalay sa pagkasaserdote ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin ay itinampok ang huling hapunan bilang pundasyon para sa isang bagong tipan at pagbabahagi ng pagkasaserdote ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Sa partikular, itinuturo nito ang pagkilos ni Jesus sa huling hapunan, tulad ng paghuhugas ng kanyang mga paa ng mga apostol at pagtatatag ng Eukaristiya bilang nagpapahiwatig ng pagtatatag ng isang bagong tipan na pagkasaserdote kung saan ang kanyang mga alagad ay makikibahagi sa kanyang ministeryo bilang saserdote. Kaya ang ating pagtanggap, lalo't ng aking mga kapatid na mga pari at obispo bilang mga orden o tumanggap ng orden ng pagpapari ay hindi para maging amin lang o upang makalimot para maging mababang loob at hindi masabi na utang na loob pa ng mga binyagan sa mga kapatid kong pari at obispo. Ngunit malinaw na para sa aking mga kapatid na pari at obispo, pagkat alam nila ang pagiging mababang loob, hindi dahil kung walang pari, walang bisa, kung walang bisa, walang pari. Dahil ang ating pagiging saserdote, tulad ng kanyang mga alagad, ay makikibahagi sa kanyang ministeryo bilang saserdote. Huwag nating kalilimutan na tayong lahat ay mga binyagan sa ating Panginoong Hesukristo bago pa ang lahat ay magkaroon ng kanya-kanyang tungkulin o bokasyon. Kaya ang aming pagkasaserdote ng aking mga kapatid na pari at obispo, kahit pa nakakapag-alay ng tinapay at alak para maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo o ng ating Panginoong Hesukristo o ng pagpapatawad ng mga kasalanan sa pagkukumpisal. Para sa aming o sa ating mga obispo at pari, malinaw sa kanila na may tinatawag na sa aming pagtupad ng aming ministeryo. Sa Ingles ay in the person of Christ.
Sa Latin, in persona Christi, at sa Tagalog, sa katauhan ni Kristo. Nangangahulugan na ang pari ay kumikilos sa ngalan ni Kristo kapag nagsasagawa ng mga sakramento tulad ng banal na misa at sakramento ng kumpisal. Sa esensya, ang pari ay nakikita at nasasalat na kinatawan ni Kristo at kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng ministeryo ng pari. At para maging mababang loob tayong lahat, tumanggap man ng banal na orden ng pagpapari o ng pagkaobispo at bilang mga binyagan na hindi tumanggap ng banal na orden ng pagpapari, kaya ang pagkilos ng Diyos kapag ang isang pari ay nagtatalaga ng tinapay at alak, nagpapatawad ng mga kasalanan, o nagbibinyag, ang Diyos ang kumikilos sa pamamagitan ng pari. Hindi lamang ang pari ang kumikilos sa kanyang sarili. Kaya ang ministeryo ni Kristo na ang ministeryo ng pari ay hindi lamang pagsisikap ng tao, kundi pakikibahagi sa gawaing pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat nating batiin ang lahat ngayong araw ng pagtatatag ng ating Panginoong Hesukristo, ng Eucharistia at ng pagpapari. Lalo't sa mga tumanggap ng banal na orden at ang ating mga laiko ng ating simbahan bilang mga binyagan kay Kristo Jesus. Bakit? Pagkat ang ating binyag sa charism oil na tinanggap ay isang tawag upang isabuhay ang misyon ni Kristo sa mundo. Tayo ay mga pari na nag-aalay ng ating buhay bilang mga binyagan, mga propetang nagpapahayag ng ebanghelyo, at mga hari na nagsusumika para sa kabanalan at umaakay sa iba sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tawag na ito ay hindi lamang basta-basta pagtanggap ng biyaya, kundi isang aktibong pakikilahok sa buhay ng simbahan at sa kaligtasan ng mundo. Kaya't upang wakasan ito bilang pagpapakumbaba at pagsunod sa Diyos sa huling hapunan ng ating Panginoong Hesukristo, ang tungkulin ng isang pari na may kaugnayan kay Kristo at lahat ng bininyagan ay sari-sari, sumasaklaw sa pamumuno, paglilingkod, at pagdiriwang ng mga sakramento. Lahat ay nasa konteksto ng simbahan bilang katawan ni Kristo. Ang isang pari, lalo na sa loob ng teolohiyang Katoliko, ay inorden na kumilos sa persona Christi. Ibig sabihin ay kumilos sila sa katauhan ni Kristo. Nangangahulugang ito na pinamumunuan nila
ang mga mananampalataya, nag-aalay ng mga sakripisyo at naglilingkod sa mga sakramento, lalo't sa pangalan, hindi lalot, kundi lahat sa pangalan at alang-alang kay Kristo Jesus. Ulitin ko po, ang isang pari, lalo na sa loob ng teolohiyang Katoliko, ay inorden na kumilos sa persona Christi. Ibig sabihin ay kumilos sila sa katauhan ni Kristo. Nangangahulugang ito na pinamumunuan nila ang mga mananampalataya, nag-aalay ng mga sakripisyo at naglilingkod sa mga sakramento, lahat sa pangalan at alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo. Amen.